So magang ito, bubuksan ko ang mga paunang mga bersikulo bilang ating magiging pundasyon. At ito ay medyo mahaba. At dito tayo sa Book of John, chapter 16, verses 16 hanggang 24. At tatalon tayo sa isang verse na Hebrew chapter 12, verse 2. Okay? Ulitin ko. John chapter 16, verse 16 hanggang 24 at Hebrews chapter 12, verse 2. Okay. Ang sabi dito sa King James Version, hallelujah. By the way, ang text nito, ang context nito ay your sorrow will turn into joy. So yun yung context ng ating babasahin. Sabi dito sa John chapter 16, verse 16, a little while and you shall not see me, and again, a little while you shall see me, because I go to the Father. Then said some of his disciples among themselves, what is this that he said unto us? A little while, and you shall not see me. And again, a little while, and you shall see me, and because I go to the Father. They said therefore, what is this that he saith? A little while. We cannot tell what he said. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, do you inquire among yourselves of that I said? A little while, and you shall not see me, and again a little while, and you shall see me. Verily, verily, I say unto you, that you shall weep and lament, but the world shall rejoice. And you shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Verse 21, a woman, when she is in travail, had sorrow, because her hour is come. But as soon as she delivered of the child, she remembered no more the anguish for the joy that a man is born into the world. And sabi sa verse 22, magbibigay ako ng focus dito sa verse 22. And you know, therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice. And your joy no man take it away from you. Verse 23, in the day that you shall ask me nothing, verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. Either though have you asked nothing in my name, ask, and you shall be received, that your joy may be full. Amen. So, talod tayo ng Hebrews chapter 12, verse 2. Hallelujah. Sabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. Let's say amen to the word of God again. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At gusto kong pamagatan ng ating pag-uusapan sa umagang ito is the importance of joy. At subtitle, keep the joy of the Lord in your heart. Okay, kung nakuha niyo na, the importance of joy, at keep the joy of the Lord in your heart. Hallelujah. Now, sa aking introduction, last year, merong akong ipinangaral about joy. Ang joy ay abbreviated na J-O-Y, at ang aking binigyan ng pansin doon is, ang sabi doon, Jesus Christ over you. So ang context na aking kinuha is doon sa Matthew chapter 21, verse 1 hanggang 11. Ito yung sa panahon na si Jesus ay paparoon sa Jerusalem at triumphantly enters niya sa Jerusalem.
At pinufulfill ni Jesus Christ ang panahon na yon, ang Zechariah chapter 9, verse 9, which is, nung panahon na yon, ginamit niya yung donkey. At sinakyan niya yung donkey, at yung donkey ay kanyang nilid upang makarating doon sa Jerusalem. At ang donkey na yan ay nagsisimbolize na ang bawat isa sa atin na willing to serve, willing to carry the burden, amen? At willing i-fulfill ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. At I do believe, hallelujah, sa Galatians chapter 6, verse 2, gaya ng ating napapakinggan, ang sabi doon ay ang bawat isa bilang isang mga mananampalataya, the Apostle Paul encourages, carry each burden, each other's burden. No? So, makikita natin na nakadesign ang mga bawat Kristiyano na magpasan pala ng loads. And that is the reason napakapalad ng bawat isa sa atin, hallelujah, na kung saan, hallelujah, na tayo ay nililid ng Panginoon. So, kung ating itong i-illustrate, tayo ang ating Panginoon ay nakasakay sa atin para siyang nangangabayo na tayo ay kanyang inililid kung saan tayo paroroon. Hallelujah. Upang to fulfill the purpose. And that time na yun, kung bakit ko na-share yun, sapagkat yun ang time na yun, panahon yun ng Holy Week, I believe. At ang inspiration na yun is yung dumating yung first Sunday, which is the Palm Sunday. So ang Palm Sunday, yun yung mga, alam natin, yung mga palaspas na nilalagay doon sa paanan ng Panginoon upang dalakad ang donkey na sakay ng Panginoon papunta sa Jerusalem. At ngayon naman ay sa darating na April 13 hanggang 20, ayan ang tinatawag na Holy Week. No? So maganda rin na pag-aralan muli ang joy na yan. Okay? So, I believe naman lahat kayo ay masaya sa umagang ito. Amen? Hallelujah. Ang lahat nga na masaya, pumalakpak sa Diyos. Hallelujah. Okay. Ngayon, hallelujah, kung bakit ko ito gustong i-share, sapagkat alam niyo, sa huling panahon, maraming mga tao na napapagod at hindi na masaya sa kanilang ginagawa. Marami kayong makikita na sinasabi nila na sa kanilang asawa na hihiwalayan ko na yung aking asawa sapagkat hindi na ako masaya sa kanya. Meron ba kayong narinig niyan? At gayon din sa trabaho. Hindi na ako masaya sa trabaho ko, kaya ihinto na ako, ayaw ko na dyan. Sometimes, yun ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay hindi nagpapatuloy sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Sometimes, makikita mo naman yan sa kanilang mga action, sa mga kanilang reaction, sapagkat yung iba, dati napakainit, maglingkod sa Diyos, yung iba ay maagang gumigising, pero pag alam nyo ba, pag nawala na ang kagalakan, na dumalo sa Panginoon, ang daming dahilan. I can say naman na hindi naman yan, sabihin natin na invalid na dahilan. I believe, lahat ng mga idadahilan ng mga Kristiyano para hindi makadalo, ay valid din naman. Pero alam niyo ba, what matter most? Nung tayo ay may kagalakan, hallelujah, kahit na merong mga circumstances, basta nariyan ang kagalakan, ay kaya natin gawin. Sometimes, napakahirap gumising sa umaga, pero nagagawa natin sapagkat nung tayo ay naligtas, nandun tayo sa kalagayan, nandun tayo sa, nasa freshness pa ng pagkaligtasan ng Diyos, nandun ang ating kagalakan. But hey, kamusta naman sa oras na ito? And that is the reason, magandang i-check natin ang ating puso kung meron pa bang kagalakan tayo sa Panginoon, sapagkat alam niyo po ba, nagbumula rin naman yan sa puso. Hallelujah. So, there is something, kapag nawala ang kagalakan, na meron din tawag nito na kinalaman yan sa puso ng tao. Mamaya, pupunta tayo dyan at tayo magpapatuloy. At yung ating binasa dito sa John chapter 16, verse 22, nagbibigay lang ako ng focus. Ano ang sabi doon? And you now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice. And your joy, no man take it from you. Or
Sa ibang salin, no man can take away from you. Can you imagine, yung joy na yan ay pwedeng maalis? Pero dito, kung babasahin natin paulit-ulit, uunawain natin, kapag tayo, sa kalagayan ng mga disipulo, kapag tayo ay nakaranas ng sinasabi ni Jesus, this is a prophecy. Ang sabi niya, ang pinapatungkol dito, ako ay aalis sa mundong ito. Pero kayo ay magkakaroon ng kalumbayan. Sapagkat ang Panginoon on that time ay mamamatay. Ito sinasabi niya before the crucifixion. Pero kapag siya ay na-crucified na at na doon na i-buried na, sabi nga, ang bawat isa sa inyo ay malulungkot. Pero, sabi ni Jesus, pag ako'y nabuhay magmuli at kayo'y aking nakita, at ang sabi dito, and your heart shall rejoice. At ang sabi, and your joy, no man can take it away from you. Hallelujah. And that is the reason, and I do believe, in His first coming, nung ang Panginoon, ifinulfill ang prophecy na ito. Alam natin ito in Luke chapter 24, hindi ko na lang babasahin to save time. Hallelujah. Ang dalawang disipulo na naglalakad sa Emmaus, sila ay lungkot at lumbay na lumbay sapagkat nalaman nila na ang kanilang Panginoon, hallelujah, ay namatay. Pero ang Panginoon, hallelujah, ay sumama sa kanila. Of course, hindi pa siya nagpahayag, hindi pa pakilala sa kanya ang Panginoon. At nagkaroon sila ng fellowship. At sinabi na nila, ang Panginoon, hallelujah, ganito, namatay at kami nalulumbay. I'm paraphrasing, ngunit ang sabi ng Panginoon, are you fool? Hindi mo ba alam ang patungkol sa scriptures? Kailangan mangyari ang lahat ng mga bagay na ito upang, hallelujah, matupad ang kalooban na sinabi ng propeta noon. At alam mo ba, sabi sa mga disipulo, siya ay babangon magmuli. At nagpakahayag ang Panginoon sa kanila at inopen ang lahat ng scriptures patungkol sa ating Panginoon. At ang nangyari sa disipulo, ang kanilang puso ay nag-umalab sa kagalakan. Tama? Sapagkat na-fulfill ang kalagayan nito. Of course, in His first coming, hindi pa nila alam kung anong mangyayari sa Panginoon. Although naririnig nila, pero pag ikaw ay naroon literally, kayo rin ay malulumbay. Ngunit nung nakita nila na nagbuhay magmuli ang Panginoon, hallelujah. Sabi dun sa Luke chapter 24, verse 52, I believe there is a great joy, hallelujah, na kanilang naranasan. Sapagkat nahayag ang scriptures na ito. Pero alam nyo ba, gaya ng sinasabi natin, alam nyo ba yung mahal na araw? Yan ay kostumbre ng mga Katoliko. At itong mga bagay na ito ay pag-alala na kanilang ginagunita. Pag-alala na ang Panginoon, hallelujah, naroon sa kalagayan na siya ay pinahirapan, na crucified, at panghuli ay resurrection. Siguro maganda ring alalahanin sa panahon natin ngayon. Bago dumating ang kalagayan na yan, ating makita kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon, a sinner like us. Can you imagine? Hallelujah. Hinarap niya ang kahirapan, ang kamatayan, alang-alang sa makasalanan na tulad natin. Pero bago niya gawin yon, gaya ng ating sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, ano ang nauna? Basahin nga natin. Ulit. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that set before Him. Anong nauna? Bago ang lahat. Well, ang nauna ay kagalakan. Meron bang kagalakan na maibibigay kung alam mo na mararanasan mo ang hirap? Ano ba ang kagalakan na tinutukoy ng Biblia patungkol rito? Maganda natin sigurong pag-usapan. Sapagkat kapag yung kagalakan ay nahayag sa iyo, kahit anumang circumstances, kahit ang kamatayan, na katulad ng ginawa ni Jesus, ay hindi magpe-prevail at hindi mawawala ang kagalakan na yan.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Kung ating titingnan, hallelujah, kung paano ang Panginoon, in-embrace niya ang kamatayan dahilan sa pag-ibig, dahilan sa kagalakan. In-embrace niya ang hirap dahilan sa kagalakan. Ang mga apostol noon, hindi nila kayang gawin ang mga bagay na iyon. Tama? Dininay nga ni Pedro Nung panahon na nasa crucifixion ng Panginoon, ang mga apostol ay wala roon, sapagkat ang lahat noon ay takot. Pero, nung nakita nila ang fulfillment ng mga sulat ng mga propeta patungkol sa ating Panginoon, nakita nila ang kabuuan. And that is the reason nung sila ay na-open ang kanilang understanding, nung na-open ang kanilang kaunawaan patungkol sa ating Panginoon, patungkol sa ginawa ng Panginoon, patungkol sa mga salita ng Diyos, ang kagalakan ay naparoon sa bawat isa sa kanila. Now, magbibigay ako ng example. Alam niyo ba, ng mga tao noon, ang mga apostol noon, ang kanilang kamatayan ay hindi madali na kamatayan. Ang kamatayan na kanilang naranasan, kung hindi pugot ulo, pako sa krus. At si Peter, ang sabi niya, "Wag mo kong ipako na katulad sa pagpako ng ating Panginoon." Ng aming Panginoon, rather. Ang gusto niya, patiwarek. Yung ulo naroon sa baba, at ang paa ay nandun sa taas, at ang kamay nandun nakadipa. Pabaliktad, patiwarek. Ganon ang ginawa ng mga tumutuligsa, mga hindi mananampalataya sa ating Panginoong Yesus Kristo. Pero kahit yung mga apostol na dati takot, nung na sila ay nagkaroon ng kapahayagan. Nung sa Luke chapter 24, ipinakita ng Panginoon ang lahat ng patungkol ng mga hula patungkol sa Kanya. Merong great joy na merong na-impart sa kanila. At ang joy na yan, hallelujah, ang nag-push sa kanila na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kahit man ang kamatayan, hallelujah, ang kapalit nito, hallelujah, ngunit hindi napigilan ng kanilang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Now, magbibigay ako ng diin. Tayo ngayon ay nakaupo at nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ito ay ating pagkain ng kaluluwa. Tama? Of course. Yan ay sinabi ng Matthew chapter 4, verse 4. Sabi ni Jesus, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yes, yan talaga ang pagkain ng ating kaluluwa. Pero merong isang pagkain na dapat nating malaman. Ang pagkain ng ating Panginoon. Ano yung pagkain ng kinain ng ating Panginoon? John chapter 4. Sinong nakakaalam? Noong ang mga disipulo ay nagutom, sabi ng Panginoon, sige, kumain kayo roon. Bumili kayo ng pagkain roon. At ako ay mag-iiwan dito doon sa Jacob's Well. Alam natin yan. At dumating ang babae na merong 5 asawa at nagkaroon sila ng pag-uusap patungkol doon at ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ako nga ang iyong hinahanap, ako nga ang sinasabi patungkol doon sa Misaya. At dumating dito sa verse 32 hanggang 34. Sabi na ng mga disipulo nung pumaroon sila, but he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Therefore said the disciples one to another, had any man brought him aught to eat? Sino nagdala kaya? Meron tao kaya na ginamit para makakain siya? And sabi ni Jesus, Jesus said unto them, my meat, ang aking pagkain, is to do the will of him that sent me and to finish his work. Yan ang pagkain. Ngayon, ang bawat isa sa atin ay mayroong mga purpose na inilagay ng Diyos.
Hindi lamang tayo tagapakinig, brothers and sisters. Meron tayong gampanan na dapat natin gagawin. Hallelujah. Nung na-reveal sa kanila ang mga apostol ang patungkol sa kanilang layunin sa mundong ito, inihayag ang mga salita sa kanila, inireveal sa kanila ng Panginoon, and they are equipped. And that is the reason there are joy. There is a joy in their heart. At kahit anong mga circumstances, kanilang ginagampanan ang kanilang gampanin sapagkat yung gampanin na yon ay inutos ng Panginoon sa kanila. And I do believe in the second coming, bago siya dumating, hallelujah, ang tatanungin, meron bang joy sa inyong mga puso? Kasi kung may joy kayo sa inyong puso, ginagampanan ninyo katulad ng inutos ng Panginoon sa mga disipulo. Kayo ang mga witness, kayo ang mga katunayan na nakita nyo ang fulfillment ng propesiya ng mga propeta noon. At ito, ang Panginoon, ako na siyang naghayag nito sa inyo, and therefore, kayo naman ang magte-testify nito. And that is the reason, ang mga bawat na pinaghayagan ng mga salita ng Diyos, we are accountable, may bahagi ito. Well, kung hindi natin na ibabahagi, marahil walang kagalakan sa inyo. And that is the reason, basahin natin ang sabi ni David. Alam natin ito, the joy of salvation. Ano nga ulit yun ang sinabi ni David? Sabi doon sa Psalms 51, create in me a clean heart, O God. At ang sabi doon, renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of thy salvation. Hallelujah. Ngunit meron tayong nakalimutan na isang verse doon bago niya sinabi yon, bago tapusin niya ang tapos na yon. Psalms 51, verse 10 hanggang 13. Create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take the Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat of kanyang kasalanan na kanyang nagawa kay Uriah at kay sino nga ulit yun? Bathsheba. And that is the problem because of sin. Nawawala ang kagalakan ng salvation. Pero kung sabi ni David sa kanyang pagsamo sa Panginoon, sa Diyos, ang sabi niya, kapag ito'y nirestore mo ang kagalakan ng aking salvation and sustain me from the willing spirit, then I will teach the sinners, the transgressors, your ways. Ituturo ko sa mga makasalanan ang iyong daan, and sinners shall be converted and return to God. That's the purpose. And that is the reason kapag ang wala ang kagalakan sa bawat isa sa atin, wala tayong pagmamalasakit sa mga kaluluwa. Yung mga revelation nating naunawaan, hindi natin ipinapahayag. Why? Maybe there is a sin, or maybe wala nang kagalakan sa iyo. May bahagi. Well, napakahirap sapagkat sometimes ito nagiging key kung bakit nagiging tamad ang mga bawat mananampalataya. Remember, sabi ni Jesus, ang aking pagkain ay gawin at tapusin ang layunin na ibinigay ng Diyos sa akin. At natapos yun ni Jesus. Sabi nga sa John chapter 17. At ang mga apostol, nung kanilang naunawaan at napahayagan sila, hallelujah, alam nyo ba ang mga apostol, gaya ng aking sinabi, hallelujah, sila ay namatay in a brutal way, gaya ng aking nabanggit. Hindi ko nalang babanggitin ng ibang, ngunit napakarami kung iisa-isay natin kung ano mga dadaranas sa mga apostol. Katulad ni Pedro, katulad na sinabi ko kanina, kinunusified ng patiwarik or upside down. Si Paul, pinutulan ng ulo, beheaded. Si Andrew, crucified in an X-shaped na cross. Ganun ang kanyang pagkapako. Si Thomas, minartir o pinahirapan at pinatay sa pamamagitan ng mga spear na pinato sa kanya. Can you imagine? Pero lahat ng mga yun,
Hallelujah. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo, walang katumbas na kagalakan ang meron sa amin. Kahit maranasan ang mga sufferings na yan, walang katumbas na kagalakan. Di ba yan din naman ang ating tinitingnan? Kapag naging hayag na sa atin ang mga kalooban ng Diyos, hallelujah, ang mga kahirapan nating mararanasan, gaya ng sinabi sa Romans chapter 8, ay walang katumbas, hallelujah, sa kaluwalhatian, hallelujah, na ating matatanggap. Kapag nahayag na sa inyo yan, oh hallelujah, mga sufferings na yan ay hindi magiging hadlang upang i-fulfill nyo ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagawin natin ang kalooban ng Diyos. And there is a big difference ng happy at saka ng joy. Sometimes nai-interchange yan eh. So remember, kailangan siguro natin malaman kung anong ibig sabihin ng joy na yan. Well, sa dictionary, ang sabi dito, ang joy is a deeper, more enduring state of being that transcends external situation. It is often associated with a profound sense of connection, purpose, and alignment with one's value. Well, ang happiness, ito ang nagpapatrigger dito is external triggered by events or experience, whereas joy originates internally, rooted in one's value and sense of purpose. Yan ang source ng joy. Ang happiness kasi, natitriggered lang yan panglabas. Kapag ikaw ay natanggap sa trabaho, happiness yan. Kapag ikaw ay na-promote, happiness yan. Kapag gumanda ang income mo, yung business mo, happiness yan. Graduate ka, happiness yan. Ngunit, magkaiba siya sa joy. Ang joy ay pinanghuhugutan nito mula doon sa ikabututuran ng iyong puso at ito ay may kinalaman sa iyong purpose. Kapag na-fulfill mo ang kalooban ng Diyos, may kagalakan, hallelujah, na kumakawala sa iyo. Sino bang nakaranas niyan? At ako, isa sa mga pwedeng mag-testify niyan. And that is the reason, nung ako'y nakapag-share noon, nung unang-unang pag-share ko ng salita ng Panginoon, ibang klaseng kagalakan ang meron ako. And kahit ngayon, after ko magawa ang kalooban ng Panginoon, hallelujah, mararamdaman ko ang kagalakan. Pero yung mga bawat isa sa atin na may mga purpose, pero hindi nyo ginagampanan, ano kaya ang inyong mararamdaman? Oh my. Hallelujah. At isa pa, ang joy, ito ay more enduring and can persist regardless of circumstances. Ibig sabihin, itong joy na to hindi agad-agad nawawala. Pangmatagalan. At kaya nitong mag-persist, meaning kaya nitong tumagal, even na nandun ka sa circumstansya. Yan ang definition ng joy. But yung happiness, short-lived o maikli lang na panahon ang mararanasan. I remember yung isang lalaki na valedictorian, graduate siya, at ang sabi niya, 5 or 10 minutes lang yata ang kagalakan na meron siya after na i-announce ang kanyang pangalan. Ang sabi niya, anong klaseng kagalakan ito? Pero after na matapos na yung event na yon na in-announce siya ang valedictorian, ang sabi niya, natapos na. Yun lang yun. Natapos niya. Naghirap siya. Ngunit nung na-realize niya, hindi totoong kaligayahan na meron siyang taglay. Ang meron lang siya is panandalian. Di ba gano'n naman tayo? Kapag nakuha natin isang bagay, masaya tayo. Pero once na yan ay tumatagal at unting sabihin natin mga ilang buwan, lumuluma, ayaw na natin, hindi na tayo masaya. Maghahangad naman tayo. Kahit anong gawin niyo, brothers and sisters, na maghangad kayo ng mga earthly materials dito sa mundong ito, kaunting kaligayahan lang yan, ngunit yan ay hindi magbibigay sa inyo ng satisfaction na tunay na kagalayahan. That's the problem. Sapagkat sometimes, akala nila ang kagalayahan ay makukuha sa pera, sa achievements, sa maraming mga bagay na makukuha nila sa mundong ito. Ngunit yan ay panandalian lamang. Ngunit ang kagalakan na meron sa Panginoon, hallelujah,
yung kagalakan na yun ay nagpe-persist. Kahit ang kamatayan ay hindi kayang hadlangan ito. And that is the reason, ang ating Panginoon, before the crucifixion, the joy set before Him. Sapagkat nahayag sa Kanya ang lahat bago niya harapin ang gayong kalagayan. And I do believe ang mga apostol nahayag din sa kanilang lahat, and that is the reason namatay sila na may kagalakan kahit na nandoon sa persecution at kamatayan. Hallelujah. At ang joy na yan ay nanggagaling sa Diyos. Kung bakit ka nakakapag-sustain, nakakapag-persist, nakakapagpatuloy, regardless of circumstances. Gaya ng sinabi natin kapatid kanina, aming mahal na pastor Nonoy noon, wala namang pera, pero kadamit, akala mo may pera, pero pag siya'y nangaral, may kagalakan. Sapagkat he is fulfilling yung kalooban, ang purpose ng Diyos. Pero pag walang kagalakan, kahit anong gara, kahit dami ng pera, makikita mo na hindi masaya sa kanyang ginagawa. Hallelujah. That's the reason si David, restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And that is the reason kapag na-restore ng lahat, sabi niya, I will tell to the sinner your way, O God, at ang maraming mga sinners na magbabalik sa iyo, Diyos. At yun, maging ang ating desire, Lord, tulungan mo kami, equip mo kami, i-rebuild mo yung mga salita upang kami ay makapagpahayag ng mga salita. Remember, ang Revelation chapter 10 na madalas kong binabanggit, it's an open book na kinain ni John. Meaning, it's a revealed word. Ito'y hayag na salita na kanyang kinain. At after niyang kinain, matamis sa bibig, mapait sa tiyan. After noon, nag-prophesy siya, nations, kings, and tongues. Ibig sabihin, sa iba't ibang dami ng mga iba't klaseng mga tao. And that is our duty. That is our responsibilities, brothers and sisters. At ang joy na yan, sa Book of Nehemiah, chapter 8, verse 10, ang kagalakan na yan is nanggagaling sa Diyos. The joy of the Lord is your strength. Chapter 8, verse 10. Ang sabi dito, go and enjoy the good food and sweet drinks. Give some food and drinks to those who didn't prepare any food. Today is a special day to our Lord. Don't be sad because the joy of the Lord will make you strong. Or sa ibang salin, is your strength. Aha. And that is the reason na kaya natin mag-endure, mag-persist sa anumang pagsubok, sa anumang trials. Dahilan, merong kagalakan na nagmumula sa Diyos na siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. And that is the reason, sinabi ni James chapter 1, at ang sabi doon, count it all joy. Sapagkat yung joy na yan, hallelujah, ay pwede pang sabihin natin, patatagin, or pataasin, or to complete the joy, to fullness of joy. Right? Through, anong mga way? By, sabihin natin, ng mga trials sa ating buhay. Mga pagsubok na ating mararanasan. Yang trials na yan, make the joy even stronger. Hallelujah. The more trials nating nararanasan habang tayo naglilingkod sa Panginoon, the more na kagalakan, hallelujah, ang naihahatid nito sa atin. And that is the reason, sabi ni James, count it all joy, brothers. James chapter 1, verse 2 hanggang 4. When you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5. We rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character, and character produces hope. Hallelujah. And that is the reason. Lalo ka lamang tumatatag, lumalakas kapag ikaw ay nakakaranas
na iba't ibang mga trials. And that is the reason, bago mo na i-crucify ang mga apostol, ang may ginawa sa kanila, pinahihirapan, nilalatigo, kinukulong, at pagkatapos ikulong, ilatiguhin, palalayain. Ayun, pagkatapos ng ganon, karanasan, maglilingkod pa rin sa Diyos, magngangaral ulit ng salita ng Diyos. Ganon kasila persuaded sa ating Panginoon. Hanggang nagalit na lamang ang mga Romano, lahat ng mga anti-Christ ng panahon na yon, at sila'y pinagpapatay. Para matapos na, patayin na lang yan. I-crucified, pahirapan. Meron nga kung nabasa, ang kamatayan na meron siya, ay hindi lamang siya basta pinatay, pinugutan ng ulo, binalatan ng buhay. Pero, bago niya harapin yon, meron ng joy sa kanila. That is the reason, hindi mawawala ang kagalakan ng bawat isa sa atin, sapagkat ang joy na yan ay binigay ng Diyos at enough na kalakasan upang matagumpayan mo ang kahirapan kahit ang kamatayan. Hallelujah. Now, meron akong gustong basahin na quotation ni Brother Branham. Ang quotation niya patungkol dito about sa John chapter 16 verse 22. Ang sabi niya sa quotation nito, I believe ito ay sa sa sermon niya ng January 25, year 1957. At ang sabi dito, sa title niya, Hear Ye Him, when a man is really born of the Spirit of God, he becomes a new creature, and the joys of the Lord is within him. And no matter what takes place, he still holds that joy. You could put him in a prison, you could beat him, you could laugh at him, make fun of him, but he still holds that joy, for Jesus said, your joy no man take it away from you. Hallelujah. And that is the reason, may kinalaman ng Panginoon, ang kalakasan ng Panginoon, at kinalaman ang banal na Espiritu. Di ba? Sa Galatians chapter 5, verse 22, the fruit of the Spirit is, unang-una ay love, sumunod ay joy. Yan ay bunga ng Espiritu. Pero kung papansinin natin, bakit nauna ang love? Ang love is ito yung pinaka-foundation. Ito yung pinaka-una sa lahat. Itong ugat. At ang sumunod, ang joy, ang peace, ang long-suffering and gentleness, out of love, out of sabihin natin sa pundasyon nito, ang joy ay magbubunga. Ang joy ay lalabas, ang peace ay lalabas, ang suffering, ang long-suffering ay lalabas at kayang mag-hold sa anumang trials. It is enough because it is the fruit of the Spirit at ang una ay ang love. Ephesians chapter 3 verse 17 and 19, the Apostle Pablo says, the believers might be rooted and grounded in love. Tama po ba yun? So Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints that is what is breadth and length and height and depth. At last verse, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Aha, yun pala yun. And that is the reason, ang pinaka-pundasyon, ang pinaka-root, hallelujah, ay dapat unang makita, hallelujah, ang pag-ibig. At ang magiging bunga, hatid dito, ay joy and peace. Hallelujah. Brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, pag ikay nakakaranas ng hirap, sufferings, alalahanin mo ang pangako ng Panginoon. Piliin mong maging masaya. Meron isang nag-quote, nakakatawa ang kanyang quote,
pero realidad sa kanyang buhay, siya ay Russian. I forgot his name. Pero ang sabi doon, bawal kasi sa Russia ang mangaral ng salita ng Diyos. Pero siya ay patuloy na nangangaral. Sa kanyang pangangaral, siya ay nahuhuli. Ang ginagawa sa kanya ng mga Russian soldiers ay pinahihirapan siya. Sinasaktan siya. Pero alam niyo ba, after niyang makaalis doon sa kalagayan na yon, paglabas niya, sabi niya sa isang quotation niya, ano man ang dumating na hirap, sakit na aking maranasan, ngunit ang kagalakan ko ay paglingkuran pa rin siya. Although, ang sabi niya, tuwang-tuwa yung mga soldiers na pinahihirapan ako. Kagalakan naman ng soldiers, pahirapan siya, saktan siya. Diba yun ang sabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 22? Magiging masaya ang sanglibutan dahil siya ay aalis, siya ay mawawala. At ganun ang ginagawa sa taong ito. Tuwang-tuwa na pinahihirapan ang isang Kristiyano na ito nangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang sabi niya, sa kanyang sinabi, sa kanyang quotation, at least lahat kami ay may kagalakan. Kagalakan kong maglingkod, kagalakan nila akong pahirapan. Pero iisa pa rin, merong kagalakan. Can you imagine, walang hatred na nawala. Pure love ang meron. Sometimes, magagawa ng isang totoong mayroong kagalakan, ang magiging compassion nila is bunga ng pag-ibig. Remember Stephen? Si Stephen, nangangaral ng salita ng Diyos. Ang masama pa nito si Apostol Pablo ang nag-order para siya ay batuhin hanggang siya ay mamatay. Pero ang sabi niya, habang siya ay binabato, habang siya ay malapit na mamatay, O Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. Marahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Huwag mong ibilang itong kasalanan sa kanila. Can you imagine? Ano yun? Because of love. Kahit ang ating Panginoon na nasa krus, di ba sinabi din niya yun? Napatawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, that is the thing. Walang kagalakan kung walang pag-ibig. And that is the reason, sabi ng ating Diyos, John chapter 3, verse 16, sabi ni John, for God so loved the world. He gave His only begotten Son. So kung walang pag-ibig, wala talaga yung maipoproduce na kagalakan. And that is the reason, ang Diyos na mismo sa Isaiah, ang sabi, nagalak siya nung nakita ang kaniyang anak na ganitong dinanas na kahirapan. Can you imagine? Sapagkat nakita ng Diyos ang solusyon. Hallelujah. Para tayo ay makabalik ulit sa Kanya. To reconcile the man to Him. It takes ang kaniyang pinakamamahal na anak. Kailangan niyang ibigay wholeheartedly upang tayo ang bawat isa, sinners like us, ay maligtas. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Now, kung nararanasan niyo yan, hirap dahilan sa inyong paglilingkod sa Diyos. Dahilan sa paggampanan ninyo ng kalooban ng Diyos. Minsan, kahit ang paglilingkod sa Diyos, sometimes nasasacrifice ang ating mga mahal sa buhay. Tama? Sometimes, naiiwanan natin ng ating mga anak, pero gusto natin maglingkod sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. At yun ang ating pagkain at yun ang ating kagalakan na gawin. Kahit anumang hirap nating mararanasan, it is our duty, brothers and sisters. Sabi ng Book of Philippians chapter 4, ng Apostol Pablo, believers, rejoice in the Lord always. Hallelujah. And I say again, rejoice. Oh my. Dumating ang hirap, magpakasaya ka. Hallelujah. In Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. Even when everything was going wrong, the prophet said, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Yet I will rejoice in the Lord. I will take the joy in the God of my salvation. Hallelujah.
Hindi magagawa ng mga bawat isa yan kung walang tunay, unang-una, pag-ibig. Well, makikita naman natin ang order. First, you must have the Spirit of God. In Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit. So, wala ka magiging bunga kung walang Espiritu sa iyo. At ang Nehemiah chapter 8 verse 10, di ba? Ang joy na yan, the joy of the Lord, ay nanggagaling yan sa Diyos. Tama? The joy of the Lord. Hindi yan ang joy ng sanglibutan, kundi the joy of the Lord. Hallelujah. At yan ang iyong kalakasan. Amen. Hallelujah. At isa pang bagay na ating pwedeng pag-usapan, hallelujah, sabi ni Brother Branham, bukod dyan sa kagalakan na yan, ang joy na yan, hallelujah, meron din itong hatid ang sabi niya dito, a witnesses to fulfill yung kalooban ng Diyos. Sa tingin natin, sa panahon na yon, ifinulfill ng mga apostol ang kalooban ng Diyos. Una, si Jesus. Finulfill niya ang lahat. Pangalawa, ang mga apostol, ang mga alagad, ang mga believers in that time. At sa panahon naman natin ngayon, tayo rin naman daw ang magiging living witness. Tayo rin naman ang mag-fulfill. Para lang yan, pinapasa ang baton. Pinapasa ang revelation. Remember, Revelation chapter 1, mula sa revelation, nagmumula sa Diyos, ibinigay sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Na mula sa ating Panginoong Hesus-Kristo, ibinigay kay Juan sa pamamagitan ng Spirit, ng angel. At mula kay John, ibinigay ito sa mga servants. At mula sa mga lingkod ng mga servants, mga apostol, mga alagad ng Diyos, ay binigay sa mga bawat isa sa atin. Can you imagine? Merong pagpapasa ng kapahayagan. May magpapasa ng kagalakan. Ito, this is the reason, hallelujah, ang sabi ni Jesus in John chapter 15, sabi niya, gusto niya ang joy na yan ay hindi lamang mag-remain sa iyo, kundi ang joy na yan ay maging full. Ibig sabihin, maging complete ang yung joy. Basahin natin ng John chapter 15, verse 10. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment. Even I have kept my Father's commandments and abide in His love. At ang sumunod na yon, sa verse 11, and these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Hallelujah. Malubos ang ating kagalakan. Hallelujah. In John chapter 17, verse 13, alam natin ito, ang si Jesus, sabi niya, paparoon na ako sa Ama, ngunit sinasabi ko, ang lahat ng ibinigay mo sa akin, Ama, ay ibinigay ko rin sa kanila. At sabi dito ni Jesus, and now, come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Hallelujah. Anong kagalakan ng ating Panginoon? Gawin at tapusin ang kalooban ng Diyos. Ang layunin ng Diyos. Ngayon, ibinigay sa atin ang lahat ng meron sa ating Panginoon. Sabi niya sa John chapter 15 verse 10, sabi niya, I have kept my commandments and shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. At ang sabi sa verse 11, ito'y binigay sa bawat isa sa atin. Siguro magandang basahin ang John chapter 15, verse 15. Ang sabi doon, ang context na yun, hindi ko na kayo tatawaging mga servants, kundi tatawagin ko kayong, hallelujah. I will not call you servants, but for the servant knoweth not what the Lord doeth, but I will call you friends. For all things that I have heard from my Father, including all the revelations, all the, sabihin natin ng mga purong katotohanan, hallelujah, na kanyang
nakuha mula sa Diyos, I have made known unto you. And that ang trabaho niyan is the Holy Spirit in John chapter 16 verse 13. He will guide you into all truth. Hallelujah. Upang ang kagalakan, hallelujah, na meron sa Panginoon ay may pasa din naman at ma-fulfilled sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Brothers and sisters, napakainam nating nakikita ang kagalakan pala na itinutukoy na riyan ay hindi kagalakan ng dito sa sanglibutan na ito. Kundi may kinalaman ito ang kagalakan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Pangalawa, may kinalaman ng layunin ng bawat isa. Hindi natin makukuha ang totoong lubos na kagalakan kung hindi natin ito maisasagawa. Hallelujah. At ang sabi sa akin subtitle, Keep the joy of the Lord in your heart. Pag sinabing keep, ingatan ninyo. Sabi ni Jesus in John chapter 16, if you love me, keep my commandments. Bakit? Sapagkat, katulad ng isang parabola ng isang sower, naghasik ng binhi. Ang binhi napunta sa daanan, yung iba doon sa dawagan, iba sa batuhan, at ang iba ay sa magandang lupa. Pero the interpretation ng parabola na yan, babasahin natin sa Luke chapter 8 to save time. Verse 10. And he said, sabi ni Jesus, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Ibinigay sa mga alagad, hindi sa iba, kundi sa kanila lang ipinagkaloob ang lahat ng mysteries. To know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parable, that seeing that may not see, and hearing that may not understand. Now, the parable is this, the seed, the word of God. Amen? And sabi dito, those by the wayside are they that hear the word of God. Pero, merong evil, merong devil. Anong ginawa ng devil? He taketh the word. Saan? Sa inyong puso. Bakit? Kasi, baka kayo ay maligtas. You believe and be saved. And that is the reason we are accountable for every word na binibigay sa bawat isa sa atin na ingatan ito. If you truly love our Lord Jesus Christ, you will keep His commandments. You will keep His word. At hindi mo hayaan na agawin ito ng kaaway. At hindi mo hayaan ito na mawala sa pamamagitan ng ginawa nating pagkakasala. Katulad ng ginawa ni David. Diba? Nung nagkasala si David, nawala ang kagalakan. Ngunit, dumaing siya sa Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. For what purpose? Sapagkat pag ako'y nangaral sa mga sinners, lahat sila ay maligtas at makabalik sa Diyos. Hallelujah. Tayo ay tumayo sa umagang ito. Tama lamang, ang oras sa akin ay 12. At sa hapon po, or mamaya, rather, ay merong ministers meeting sa Dako ng Bulian. So mainam na tayo ay makauwi, makapag-prepare, at makaparoon. Ang start po ng gawain ay mga 3 p.m. Hallelujah. I hope na naibigay ko ang kaisipan na patungkol sa joy na yan. Now, ating marirealize sa darating na Holy Week, April 13 hanggang 20. Ating masasaksihan at ating makikita muli ang ginawa ng Panginoon. Makakaranas siya ng hirap, makakaranas siya ng pagkapako, shame, dinuruan. Yan ay pag-alala na ating magandang alalahanin. Pero huwag niyong kakalimutan, Kanya yang nagawa dahilan nauna muna ang kagalakan na ibinigay ng Diyos sa Kanya. And that is the reason, pag ating maalala ang mga bagay na ito, dumating ang mga suffering, alam natin, inihanda na tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng kagalakan. Hallelujah. Upang tayo ay makapersist o makapag-sustain sa hirap nating maranasan. Without joy,
I believe, hindi tayo makakapagpatagumpay o makakapagpatuloy. Ang galakan na yan ay ating nirip-liripin. Sabi, Lord, bigyan mo ako ng kagalakan. I-fulfill mo ang joy. Hallelujah. Or if i-complete mo ang joy na meron ako. Hallelujah. And I should say, pag ang iyong kagalakan ay nalabas, hallelujah, ang expression ng iyong buhay, ang iyong pananalita, ang iyong paggawa, ayan ay makikita sa kalooban na naka-align sa Kanya. Ano man ang hirap na dumating, makikita mo, nagpapatuloy na naglilingkod. Hallelujah. Sa Book of Psalms, may nagsabi, sabi ni David, I believe, in your presence, there is fullness of joy. In your presence, there's a peace. Hallelujah. Ating awitin na yan. Kaninang umaga, inawit yan ng ating MC. Sabi ko, Lord, salamat. Sapagkat totoo, if we have a close relationship with you, there is a fullness of joy. At walang ibang ko-close, liban na kanyang presensya ay sumasayo. Oh, hallelujah. Sabi ko, Lord, salamat. Hallelujah. Dahil reason makapagpatuloy tayo, dahilan, nasa Kanya, tayo ay nasa Kanyang presensya, o siya ay nasa atin, brother. In your presence, there's a fullness of joy. Amen. O dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit, salamat, hallelujah, sa iyo, presensya, O Diyos. Salamat sa pagsugo ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay hindi na malayo, kundi ikaw ay narito sa aming mga puso, O Diyos. Oh, Father God, sometimes, hallelujah, na hindi ka namin nararanasan at hindi ka namin nararamdaman. Tila baga na napakalayo namin sa iyo. Oh God, patawarin mo kami dahilan minsan kami nagkakasala sa iyo. Minsan kami, Panginoon, hallelujah, ay nakapagbigay sa iyo ng grievances, oh God. Oh, hallelujah, Lord, patawarin mo kami. At Lord, hamang aming napapakinggan, hallelujah, ang kagalakan, hallelujah na yan, na siyang dapat mahayag at manatili sa bawat isa sa amin. Ano man ang circumstances, hallelujah, na aming padadaranasan, ngunit ito ay aming mapagtatagumpayan. Kung kami, Panginoon, hallelujah, mananatili sa iyong presensya at magiging close and intimate, hallelujah, na close sa iyo, O God. Hallelujah, sapagkat, O God, hallelujah, the joy of the Lord is our strength, hallelujah. Aming mapagtatagumpayan, hallelujah, ang lahat ng hallelujah, ng mga trials, mga pagsubok na mararanasan ngayon at sa hinaharap, dahilan bago mangyari na yon, gaya ng aming Panginoon, hallelujah. In Hebrews chapter 12 verse 2, hallelujah, sinabi roon, the joy set before Him, before the crucifixion, before ang mga bagay na pagpapahirap, ngunit Lord, Kanyang napagtagumpayan, sapagkat, O God, hallelujah, may kagalakan kang ipinagkaloob sa Kanya. Nakita kami ng Panginoon, hallelujah, sapagkat kami, Panginoon, hallelujah, maliligtas sa pamamagitan ng Kanyang gagawin. Nakita ng mga alagad, hallelujah, ang bawat isa sa amin, hallelujah, na kailangan ito, Panginoon, na kanilang maranasan upang ang mga salita mo, hallelujah, magpatuloy at ito ay mahayag at makilala ng sanglibutan. At Lord, mula, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nakaunawa ng iyong mga salita, Lord. Lord, ang kagalakan rin naman, the joy of our salvation, kung paano mo kami niligtas noon, ang kagalakan na hatid noon, na tila baga, hallelujah, na hindi namin ma-express, na hindi kulang ang mga salita ng pag-express ng pagpapasalamat at ang kagalakan, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, na makasalanan, kami na hindi karapat-dapat, ngunit kami ay iyong niligtas. At kami, Panginoon, hallelujah, ay ginamit mo sa kalooban mo, Diyos. At kami, Panginoon, naman, hallelujah, magpapatuloy na ito ang kagalakan na meron kami, na kailangan namin din, Panginoon, mai-impart ang kagalakan na yan sa mga nangangailangan. Mapagat maraming tao, maraming distress na mga tao ngayon, maraming nagugulminahan, at ang aming mundo, Panginoon, ay pasamaan ng pasama. Ngunit, Lord, hallelujah,
kung malalaman lamang ng tao na meron kang kaloob na tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan at Lord, tunay na hallelujah na pag-ibig. Kung malalaman lang nila ito, oh God, hallelujah. Oh, hallelujah. Kanilang mapagtatagumpayan ang mga hirap na mararanasan. Salamat, Lord, sapagkat you equipping us, O God. At Lord, salamat o Diyos sapagkat meron kami, Panginoon, naunawaan, hallelujah, ang joy na ito, Lord, ay hindi lamang, Panginoon, hallelujah, na kagalakan na as expression, kundi ito, Panginoon, ay gawain na dapat naming igawin, Panginoon, sa huling araw na ito. Gaya ng aming Panginoon, ginampanan ng iyong kalooban, O Diyos. Gaya ng mga lagad ng kanilang ginampanan, ng kagalakan na kanilang ginawa, Panginoon, sa mga mananampalataya, sa mga churches noon. At gayon din naman ang aming gagawin, Panginoon. Ang kagalakan na ito, ng aming paglilingkod, ang bawat isa sa layunin na pinagkaloob mo sa amin. I-bless mo, Panginoon, hallelujah, ang mga salita na pakinggan. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng higit pang kaunawaan patungkol sa mensaheng ito. At ikaw pa, Panginoon, ang layang maghayag pa sa kanilang mga puso. We are praying to the Holy Spirit, our great teacher, na siyang magturo at maghayag ng mga ito, Diyos. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa katugunan ng aming mga kahilingan. Salamat o Diyos sapagkat hindi mo kami nilalagpasan. Kaya Lord, aming Panginoon, binabalik ang lahat sa iyo ng kapurihan, kaluwalhatian. Ito ay aming hinihiling at sinasamo lamang sa iyo sa ngalan lamang na yung bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Once again, habang